Since animated na nga ang flashback story about nga dito sa Twin Dragons ng Tokyo Manjigang na sina Draken mga Lodi at Takashi Mitsuyo, ay ba't hindi kaya magbalik tanaw tayo sa storya nilang dalawa sa kung paano nga sila nagkakilala, paano nabuo yung pagkakaibigan nila, at bakit nga ba naging Twin Dragon sila ng Tokyo Manjigang. Hindi ba't napaka-interesting nun mga Lods? So let's G, talakayin natin yan. Anyways, so simulan na nga natin to mga Lods. Yeah, let's G. Tapos na ang Christmas Showdown at sa mga oras na ito, kakatapos lang din ng New Year. Masayang nagjo-joyride dito mga Lods si Draken kasama itong si Mitsuyo. At habang dinadama ang malamig na hangin, ay biglang nag-wika dito mga Lods si Mitsuyo kay Draken. Wika na masama nga raw ang nararamdaman niya about sa mga darating pa na mga araw. Mukhang magkakaroon pa nga raw ng isang malaking gulo pagkatapos ng gulong kinasangkutan nila sa Black Dragons Gang. At mga Lods, yung about dito, tama naman yung prediction dito ni Mitsuyo mga Lods. Kasi talagang nangyari nga yan na nagkaroon ng malaking gulo. At yan nga, yung nakalaban ng Toman yung Tenji Kugang. By the way, nang marinig naman ayon ni Draken ay napawika nga lang ito kay Mitsuyo. Na well, kung mangyari nga raw ayon, yung masamang nararamdaman ni Mitsuyo ay lalabanan lang daw nila sila bilang Twin Dragons ng Toman. Nang marinig iyon ni Mitsuyo, lalo na yung word na Twin Dragons, ay biglang nagbalik nga dito mga Lods yung nakaraan para sa kanila. Which is yung memories na yon sa kung paano nga nabuo yung Twin Dragons ng Toman. Naalala niya nga dito yung panahon na yon na naglayas siya sa bahay nila. Tuluyan na nga ditong nag-bring back sa kanila ang nakaraan na yon. At dito, sabi nga dito ni Draken kay Mitsuyo, naalala niya daw tuloy yung kinakain niya noon naka-ruby doon at yung tattoo nila. At dito mga Lods, para masariwain pa ang nakaraang iyon, ay niyaya na nga dito ni Draken etong si Mitsuyo napuntahan yung lugar kung saan sila unang nagkita. Nang makarating na silang dalawa doon mga Lods sa lugar kung saan sila unang nagkita, laking gulat na nga lang dito mga Lods ni Mitsuyo kasi hindi pa nga nabubura yung dragon na ginuhit niya doon. At dahil nga dyan ay dito na nga tuluyang nahulog sa flashback story mga Lods ang storya. Naalala niya nga dito yung eksaktong panahon nung ginagawa niya pa lang yung dragon na yon. At habang patuloy niya nga ditong ginagawa yung dragon na yon ay nag-aalala nga siya dito sa mga kapatid niya na sina Luna at Mana na naiwan niya sa bahay nila. Habang tinatapos dito mga Lods ni Mitsuyo yung dragon na yon ay may isang tinig nga na mula sa likodan niya na pumuri nga sa lika niyang ginagawa. At ikinagulat naman iyon mga Lods ni Mitsuyo sa kadahilanang sa buong pag-aakala niya nga ay walang tao doon sa buong oras na ginagawa niya yun. At nang tuluyan na nga ditong makita ni Mitsuyo ang lalaking iyon ay napag-alaman niya nga dito na isang delinquents yung batang iyon. Kasi meron nga raw itong hikaw sa tenga, which is gangster daw itong si Draken kasi may hikaw sa tenga. Habang gulat, niyaya siya dito mga Lods ng batang ito, which is si Draken, na kain nga raw sila. At dito mga Lods ay tuluyan na nga ditong inabot ni Draken itong karuby doon dito kay Mitsuyo. At nung akmang tatanggi naman dito mga Lods itong si Mitsuyo, ay dito naman ay tumunog yung tiyan itong si Mitsuyo na nangangahulugan na gutom na nga rin talaga ito. Kaya dito nga mga Lods ay natawa itong si Draken. At tuluyan na nga ditong kinain na lang ni Mitsuyo yung ino-offer sa kanya ni Draken. Then dito habang kumakain, nagpakilala dito mga Lods itong si Draken sa kanya. Siya nga daw si Ryuguchi. At siya, sino naman daw siya? At nang marinig naman iyon ni Mitsuyo, ay agad naman itong nagwika kay Draken na siya nga raw si Takashi Mitsuyo. Wika dito mga Lods si Draken kay Mitsuyo, ano nga raw ang ginagawa ng isang batang katulad niya na nasa labas pa 10 oras na ng gabi? Hindi ba raw nag-aalala na ang mga magulang ni Mitsuyo sa kanya? Nang marinig iyon mga Lods si Mitsuyo, ay ang agad niya na nga lang dito mga Lods sa sagot dito kay Draken ay bata din naman daw itong si Draken wag niya naman daw siyang i-down. Nang makita dito mga Lods si Draken na naubos na ni Mitsuyo yung karuby dun na hati lang sana sila ay tumayo dito mga Lods itong si Draken. At agad nga itong nagwika kay Mitsuyo na bilang kapalit nga raw ng pag-ubos niya sa karuby dun niya ay sa kanya na nga raw yung art na ginawa ni Mitsuyo. Yun nga raw ang magsisilbing kapalit ng pag-ubos niya sa karuby dun niya. At
mga lods dito, hindi na nga dito nakaangal pa itong si Mitsuyo. Pagkatapos nun, ay niyaya dito mga lods si Draken itong si Mitsuyo na pumunta sa bahay niya. Nagdadalawang isip ba dito mga lods itong si Mitsuyo kung sasama ba siya kay Draken, but in the end, sumama din naman siya sa bahay nila Draken. Nang nandun na sila, ganun na nga lang dito mga lods yung pagkagulat na itong si Mitsuyo. Kasi dito nga ay nalaman niyang sa brothel homes pala daw nakatira itong si Draken. At dahil sa sigaw nga na iyon mga lods ni Mitsuya ay nabulabog nga dito yung mga nakatira doon. Dahilan para lumabas sila at pagalitan itong si Mitsuya dahil sa ingay na nagawa nito. Pero nang makita naman nila dito mga lods na nakauwi na nga itong si Draken ay agad nga nila ditong nilandi itong si Draken. Inutusan nila siya at may utos pa nga mga lods na kakaibang utos na. Pero lahat naman ng iyon mga lods na utos tinanggihan ni Draken. Maliban lang sa isa mga lods kasi yaya nga tong isa. Niyaya nga siya dito mga lods ng isa na maglaro nga raw sila ng poker. At sa part naman dito mga lods ni Mitsuyo, hindi pa nga rin siya dito makapaniwala na doon nga nakatira itong si Draken sa brothel homes. Dito mga lods nakapaglaro na sila ng poker. At mga lods, buena si Mitsuya dito kasi dito nga ay palagi siyang nananalo. Pinuri nila siya dito mga lods at nabagansagan pa nga ng isa na Joker. Joker nga daw etong si Mitsuya. Samantalang may nagagalit din naman kasi syempre natatalo nga sila ni Mitsuya. At dito na nga sila nagkakwentuhan pa ng malalim. Nalaman nga dito ni Mitsuya about kay Draken na eto nga raw yung madalas na pinagkukunan ni Draken ng allowance at ang naaabot nga raw minsan ng pera niya dito ay nagiging 1,000 yen. At nag-share naman dito mga lods yung mga prostitute kay Mitsuya na anong araw? Joke lang, mga prostitute. Magaling nga araw magmasahe itong si Draken. But wait. Mga lods, focus tayo sa pag-review. Huwag nyo nang tignan ako, hindi ko na tinitignan eh. By the way, napabilib dito si Mitsuya mga lods kay Draken nang malaman niya nga ang magaling magmasahe itong si Draken. Mga ilang minuto, biglang natahimik itong si Mitsuya. Na ikinagulat naman ni Draken. Ano nga raw ang dahilan sa pagkakatahimik nito? At nang marinig naman iyon ni Mitsuya ay dito, sinabi niya na nga dito mga lods sa kanila na ang swerte nga raw nila. Ang swerte daw nila doon. Kasi siya nga raw yung mama niya hindi umuwi sa bahay nila. At yan nga daw ang dahilan para ibuhos niya yung buong oras niya sa pagbabantay o pag-aalaga sa mga kapatid niya pagkatapos niyang mag-aral. At dito mga lods, inakbayan nga dito ni Draken itong si Mitsuya kasabay ng mga wikang pag-share sa mga prostitute na nagliyas nga raw itong kaibigan niya sa bahay nila. Nang marinig naman iyon mga lods ng mga prostitute ay napabilib nga ito kay Mitsuya, yung iba lang. Pero may isang hindi nabilib mga lods. Anyways, pagpapatuloy naman ni Mitsuya mga lods na mga wika sa kanila. Gusto niya na nga lang raw sanang doon na lang sana tumira. At dito mga lods, nagalit nga dito yung isa nang marinig iyon. At sinipa siya sa mukha. At nagalit naman dito mga lods si Mitsuya at nagulat dahil sa ginawang iyon ng prostitute na iyon. Kasi masakit nga rin yung natanggap niyang sipa na iyon. Pero mas masungit yung prostitute mga lods sa sumipa sa kanya at nagwika na umuwi na nga raw itong si Mitsuya sa bahay nila. Huwag nga raw maging palamunan itong si Mitsuya doon sa kanila. Pasaway raw ito. Nagalit at lumabas si Mitsuya sa brothel homes mga lods. Pero kasama niya si Draken. Nagtataka nga dito si Mitsuya ba't nagalit sa kanya yung babae na yon. Nagsabi siya mga lods kay Draken. Nang marinig nga yun ni Draken ay nagsorry ito kay Mitsuya. Pero kasabay ang mga wikang pagpapaintindi dito kay Mitsuya ng katotohanan. Hindi nga raw sila tumira doon dahil sa gusto nila. Nang marinig yun ni Mitsuya ay nagtaka naman ito. At hindi niya nga nagets yung sinabi ni Draken sa kanya. Nag-change topic itong si Draken at nagtanong kay Mitsuya. Tanong na gusto ba raw na itong si Mitsuya yung luto ng nanay niya. At nang marinig naman iyon ni Mitsuya ay agad nga itong tumugon kay Draken na hindi niya nga raw gusto yung luto ng nanay niya. Mas magaling pa nga raw siyang magluto kaysa sa nanay niya. Nang marinig iyon ni Draken ay hindi nga ito makapaniwala. But still natutuwa ito. Nalito si Mitsuya sa sagot ni Draken na iyon sa kanya. Kasabay ng mga wikang narinig ba daw talaga ni Draken sa yung sinabi niya? Ang sabi nga raw niya ay hindi masarap yung luto ng nanay niya at mas masarap pa siya magluto. Lito rito mga lods si Mitsuya dahil kay Draken dahil sa reaksyon nito na natutuwa pa.
Pero yung pagkalito ni Mitsuya nabasag ngayon sa mga wika ni Draken na to. Wika na wala nga raw siyang nanay at tatay, kaya sana nga raw someday masabihan niya din yung mga magulang niya na hindi masarap ang lasa ng luto nila. Hindi nakasagot at tatahimik mga lods dito si Mitsuya sa sinabing iyon ni Draken sa kanya. At pagpapatuloy na wika naman dito mga lods si Draken sa kanya ay umuwi nga raw itong si Mitsuya sa bahay nila. Alam niya nga raw na nag-aalala na siya sa mga kapatid niya. Nababasa niya nga raw iyon sa mukha ni Mitsuya. Mabait nga raw itong si Mitsuya na tao kaya ang pagiging delinquents nga raw ay hindi nababagay kay Mitsuya. Nang marinig iyon ni Mitsuya mga lods ay naiwang tulala dito si Mitsuya. Pero may mga wika at ang mga wikang ito ay nakikita nga raw ni Mitsuya ang sarili niya talaga sa ngayon. Then dito mga lods, fast forward in 1 month. Yung time na to mga lods, ito nga yung time na nagpatato itong si Draken ng dragon sa ulo nito, which is yung pinagyayabang niya nga ito sa mga kababata niya. At nagkita nga sila dito mga lods ni Mitsuya. But dito mga lods, no reason sa kung bakit nga sila nagkita at papaano. But yun na nga, nagkita sila mga lods at ang pinakamalapit nga dito na dahilan siguro ay yun na nga, para ipagyabang sa isa't isa kung ano ang ipagyayabang nila sa buhay nila kasi yung bagong style na ngayon ng buhay nila. At yup, eto na nga ang reason sa kung bakit Twin Dragons of Toman silang dalawa. Kasi dito nga ay parehas pala silang ipinatato mga lods. Ang dragon na yun, sa dragon, yung which is yung art yun talaga ni Mitsuya Pero, di ba nga dahil sa Karubiton nakuha yun ni Draken. At yun na nga, pinatato pala nila yung mga lods sa ulo nila. At dito nga ay, nagalit dito si Draken kay Mitsuya. Kasi yun nga, sa kanya na nga raw, yun di ba? Dahil daw sa Karubiton, siguraduhin niya nga raw na papahabain niya yung buhok niya. So, yung pala mga lods yung dahilan kung bakit may buhok yung sa ulo ni Mitsuya. Pinahaba pala yon dahil sa gusto ni Draken. Then end of flashback. Nakangiti itong si Mitsuya habang inaalala ang memories na yun. Twin Dragons ha, wika ni Mitsuya habang nakatingin kay Draken. At ayon nga sa kanya, palagi na nga raw siyang nakasunod dito kay Draken. Simula nga raw sa araw na iyon. So bali napaka-solid at wholesome mga lods ng backstory na yon. Sa totoo lang, isa ang backstory na to sa napaka-the best na backstory sa buong series ng Tokyo Revengers para sa akin mga lods. So bali, meron ba kayong gustong ipatopic mga lods which is talakayin about sa Tokyo Revengers? Comment nyo na yan mga lods sa comment section. Active na tayo ngayon ulit. Mga lods, don't forget to like this video at mag-subscribe o follow sa ating social media account mga lods sa Bilibili, Facebook at YouTube. So this is Anime Real Quick PH channel. See you next video mga lods. Peace!